ang langgam at ang tipaklong. Ang araw, ang hangin, at ang mga berdeng damo. Tiyak na magugustuhan ito ng lahat. Oh, tagaraw na. Ang mga prutas at ang mga berdeng damo. Ito si Ragu, isang tipaklong na mahilig kumanta, maglaro, at magpahinga. Gusto niya ang tag-araw at ang mga berdeng damo. Masiyahing tipaklong si Ragu. Oh, ang sarap ng tag-araw, ang sariwang damo, ang prutas, naglalakad na prutas. Ano? Naglalakad na prutas? Natakot si Ragu. Dahan-dahan siyang lumayo sa prutas. Prutas? Sino ka? Multo? Magic? Patuloy na lumalapit ang prutas. Mabagal itong dumudula sa damuhan. At maya-maya'y, tulong! Tulong! Hinahabol ako ng prutas! Tulong! Inaatake niya ako! Teka, anong ingay yun? Pinakinggan niya ang ingay at doon narinig ang mga tawanan. Nakita niya ang mga langgam sa ilalim ng prutas. Tulong! Tulong! Inaatake ako ng prutas! Takot ka ba sa prutas, ha, Ragu? Hindi ako takot. Hindi mo ba alam? Isa akong tipaklong. Dapat lang akong tumalon at tumakbo ng tumakbo. Oo naman, Ginoong Ragu. Hindi ka ba natatakot sa mga prutas, ha? Ikaw talaga. Trabaho kong tumalon. Ano ka ba? Di tulad niyong kailangan pa ng tulong para maghakot ng pagkain. Malaki ako at malakas. Di ko kailangan ng tulong upang magbuhat ng prutas. Kailangan niyo pa ba ng tulong upang maubos yan? Nagpapagawa ka ba, Ragu? Hindi namin ito binubuhat para kainin! Nag-iipon kami! Hindi mo ba nakikita? At nag-ipon nga sila. Nakita ni Ragu ang maraming langgam na naghahakot ng butas sa ilalim ng lupa. May bit-bit silang kamatis, presa, mais at maging mga karot. Bawat langgam ay nagtutulungan at naghuhulog ng pagkain. Patuloy silang nag-iipon. Napaisip si Ragu. Anong ginagawa ninyo? Bakit ninyo nilalagay dyan ang pagkain? Yan ba'y bulok na? Aba, syempre hindi. Nag-iipon kami. Matatapos ang tag-araw at darating ang taglamig. Mawawala rin ang mga prutas at dahon. Kailangan nating maganda, kung di magugutom tayo. Ragu, mag-ipon ka rin ng pagkain. Ang mga prutas at damo ay mawawala rin balang araw. Ang liit ninyo. Kailangan nyo ng buong tag-araw upang mag-ipon ng pagkain. Magagawa ko iyon ng ilang araw. Bago iyon, lalasapin ko muna ang masarap na hangin sa ilog. Alam ng mga langgam na mali si Ragu. Ngunit alam din nila na hindi ito makikinig. Pinagpatuloy na lang nila ang kanilang ginagawa. Mga uto-uto! Sinasayang nila ang tag-araw.
Tiyak namang hindi ako mamamatay sa taglamig. Siguradong mayroon akong makakain. Huwag nang isipin ang bukas. Binaliwala niya ang payo ng mga langgam. Buong araw siyang naglaro at kumain ng damo. Namahinga siya sa ilog at nagpakasaya. Dumaan ang ilang linggo at unti-unting tumataba si Ragu. Isang araw, habang siya ay natutulog, nakita niya ang mga langgam na may dalang sanga at dahon. Oh, ano ito? Oh, anong gagawin niyo sa mga yan? Gagamitin po namin ang mga ito sa darating na taglamig. Magsimula na rin po kayong mag-ipon, Ginoong Ragu. Siguradong magiging malamig. Sayang, sadyang malamig sa panahon ng taglamig. Marami kayo, kaya't kailangan ninyong magsipag. Nag-iisa lang ako at tiyak na may mahahanap. Alam nito na hindi makikinig si Ragu. Akma na siyang aalis ng biglang. Aray! Ang mga paa ko! Oh, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Ang paa ko! Ang sakit! Hindi ako makalakad! Oo, tara, sumama ka na lang sa amin. Hindi po. Malayo pa po tayo. At marami pa po kayong daladalang gamit. Walang problema. Sumakay ka sa likod ko. Oh, at ililipad kita. Talaga po? Hindi nga po. Gagawin niyo po yun? Siyempre. Bakit hindi? Inilipad ni Ragu ang langgam. Tuwang-tuwa ito. Nakita niya ang kapatagan, talon, ilog, at masarap na simoy ng hangin. Nang makauwi, nakita ni Ragu ang maraming langgam na naghahakot. Nagulat siya. Ibinaba niya na ang maliit na langgam. Maraming salamat po, Ginoong Ragu. Walang anuman. Sana'y nagustuhan mo. Sige na, mag-iingat ka. Kamusta, Ragu? Nag-iipon ka naman ng pagkain at dahon? Paano ka sa taglamig? Malaki ako at malakas. Malalagpasan ko ang taglamig. Huwag nang isipin ang bukas. At malapit na ngang matapos ang tag-araw. Nagsimula ng matuyo at maglagas ang mga puno. At pataba ng pataba si Ragu. Namamahinga lang siya sa ilog habang kumakain ng mga natitirang damo. Nasa na kaya ang mga langgam? Siguro'y nakinig na sila sa akin na sulitin ang panahon. Pero wala na silang maaabutan. Dahil tapos na ang tag-araw. Dumating ang taglamig. Nabalot ng yelo ang paligid. Wala na ang mga damo at prutas. Naghanap si Ragu ng dahon, ngunit walang kahit isang nakita. Naghanap siya ng masisilungan, ngunit balot ng yelo ang paligid. Dumaan ang mga linggo at unti-unting nanghina si Ragu. Wala siyang masilungan at makain. At naalala niya na maraming ipong pagkain ang mga langgam. At agad siyang nagtungo dito. Naririnig niyo ba ako? Sino yan? Oh! Ragu! Anong nangyari sa'yo? Napakalamig. Hindi ba maaari bang ako'y makituloy at makikain? Alam mo
bang sadyang malamig sa panahon ng taglamig? Di ba't ikaw ang nagsabi nun at tinawanan mo kami? Ikaw ang nagsasabing, huwag isipin ang bukas. Anong nangyari ngayon? Nagkamali ako. Patawad. Pakiusap. Bigyan niyo na ako ng pagkain. Dahil dito, lumabas ang mga langgam kasama ang kanilang reyna. Lahat kami ay nag-aambag ng pagkain. At saka, kahit bigyan ka namin, masyado kang malaki. Hindi ka magkakasya dito. Pero... Oh, teka! Anong nangyari sa'yo? Nahimatay si Ragu at bumagsak. Oh, hindi! Iligtas natin siya! Magugutom siya! Alam niyo ba? Iligtas niya ako nung nadisgrasya ako nung bata pa ako. Ikinuwento niya sa reyna ang nangyari, kung paanong tinulungan siya nito nung bata pa siya. Maglabas ng ilang dahon at balutin siya. Gumawa tayo ng pansamantalang tuluyan para siya'y mainitan. Magiging ligtas na siya. Marami tayong pagkaing naipon. Bahagian natin siya. Binalutan ng mga langgam ng dahon si Ragu. Gumawa sila ng bahay at dinala si Ragu doon. Pinakain nila ito at nagbalik na ang lakas ni Ragu. Maraming salamat po, mahal na reyna. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. Isa kang mabuting insekto, Ragu. Tinulungan mo ang aking kauri. Dito ka muna ngayong taglamig. Pero tandaan mo, mahalagang maging handa para sa kinabukasan. Huwag kayong mag-alala, mahal na reyna. Natuto na po ako, kamahalan. Maging handa para sa kinabukasan. Huwag maging tamad.